for mercy. In this day of trouble I will call to you. Hear, O Lord, and answer and pray. Guard my life, for I am devoted to yours. Hear my prayer, O Lord, and my cry for mercy. In this day of trouble I will call to you. I will praise you, I will praise you, glorify your name, O Lord. I will praise you, I will praise you, glorify your name, O Lord. Hear, Lord, and praise you, I will praise you, glorify your name, O Lord. Hear my prayer will praise you, and my cry will praise you. In this day of fire I will call you, O Lord. Hear, O Lord, hear, O Lord, hear, O Lord, my humble prayer. Hear, O Lord, hear, O Lord, hear, O Lord, and answer me. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the soul-thrilling rapture when I view His blessed face, and the luster of His kindly beaming eye. How my full heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepared for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come, and the parting of the river I recall. To the sweet vales of Eden they will sing my welcome home, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Through the gates to the city in a robe of spotless white, He will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Give me thy heart, says the Father above. No
gift so precious to Him as our love. Softly He whispers wherever thou art. Gratefully trust me and give me thy heart. Give me thy heart. Give me thy heart. Hear the soft whisper wherever thou art. From this dark world He would draw thee apart. Speaking so tenderly, give me thy heart. Give me thy heart, says the Savior of men, calling in mercy again and again. Trust in me only, I'll never depart. Have I not died for thee? Give me thy heart. Give me thy heart. Give me thy heart. Hear the soft whisper wherever thou art. From this dark world He would draw thee apart. Speaking so tenderly, give me thy heart. Give me thy heart, says the Spirit divine. All that thou hast to my keeping resign. Grace more abounding is mine to impart. Faithful surrender and give me thy heart. Give me thy heart. Give me thy heart. Hear the soft whisper wherever thou art. From this dark world He would draw thee apart. Speaking so tenderly, give me thy heart. Magandang gabi mga kapatid. Maayong gabi sa inyong tanan na igsoon. Masanto siya labi, at si kayo at amin. May ibang rabi, kada kayo amin. Kapsa. Diyos maraming nabanggi sa indugabos. Ito taga Bicolano. At sa amin po, may pabengi. Kaya ko nga. Ito tayo po ay darako na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa mga anghel. Mapapansin po natin, katulad po ng mga bagay sa Biblia, katulad po sa Diyos, ang mga bagay na nalalaman natin tungkol sa Diyos ay mga bagay na naihayag sa banal na kasulatan. Ang katotohanan, hindi pa natin lubusang kilalang Diyos kung anong itsura niya, hindi pa natin siya nakausap na mukhaan sa mukha. Pero sa ating pananampalataya sa mga bagay na ipinahayag sa banal na kasulatan, doon natin nakikilala ang Diyos sa panahon na ito. Pero darating araw, pagdating po ng ating Panginoon, tayo po'y dadalhin sa langit at makikita natin ang Ama na mukhaan sa mukha. So lahat po ng mga bagay na ating pinaniniwalaan ay hindi po galing sa ating mga personal na experience or something like that. Ito'y galing po sa ipinahayag ng banal na kasulatan. So, ganoon din po sa larangan ng mga tinatawag nating mga anghel. Wala pa sino man sa atin na nakikita ng mga anghel. Wala pa rin sa atin na nakausap sa ng isang anghel o nakahawak ng isang anghel. So, ang ating pagkakilala o pagkaalam sa mga anghel ay limitado lang po sa kung ano yung pinahayag sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa mga tinatawag na mga anghel. Yun po ang makikita natin. So, yun po ang totoo mga kapatid. Ang mga bagay na nalalaman natin sa mga anghel ay limitado lamang po sa mga bagay na naisulat o naipahayag sa banal na kasulatan. So, sa gabing ito, yun ang ating pag-aaralan. Tungkol po sa mga tinatawag nating mga anghel.
Kung maintindihan ito cellphone, hindi na ko itong Facebook Live. Makikita po natin ang mga anghel ay totoo. Hindi natin pwedeng sabihin na ang mga anghel ay hindi totoo. Kung pinaniniwalaan natin ang Biblia sa kanyang ipinahayag, dahil doon po nanggagaling ang ating pananampalataya, kailangan din po tayo maniwala na ang mga anghel ay totoo. Hindi sila kahaka, hindi sila bunga ng imahinasyon, hindi sila mythical creatures katulad ng mga duwende, etc. Sila'y totoo. At meron tayong mababasa tungkol sa mga anghel sa Biblia. At may nagpapatunay sa atin na ang mga anghel ay totoo sapagkat sila po pinapahayag sa banal na kasulatan na makikita natin. So, sa unang punto po lang ating pag-aaral tungkol po sa mga anghel, ang ating Panginoon ay meron siyang itinuturo tungkol sa mga anghel. Bilang katunayan, sinasabi po sa atin ng Panginoon na kung meron pong nagsisisi, kapag ang isang tao nagsisi o sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, meron pong kagalakan sa mga presensya ng anghel sa langit. Dito po sa Lucas chapter 15 verse 10, likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Sabi, pag may isang tao nagsisi at nanumbalik sa kalooban ng Diyos, sinasabi sa atin, meron kagalakan sa presensya ng mga anghel ng Diyos sa langit. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon nagsasabi na may mga anghel ng Diyos sa langit. So, ito'y nagpapakita na ito'y totoo. Hindi naman tayo pwedeng sabihin ng ating Panginoon ay nagsisinungaling. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Sapagkat ang Panginoon ay hindi naman siya sinungaling. Siya po'y nagsasabi ng katotohanan. Hindi ba? So, yun po ating makikita. Ito po sa Revelation chapter 22 verse 18, verse 8. Isang nakausap po ni Apostle John ang isang anghel. So dito po sa Revelation chapter 22, 8 and 9, ito po ang ating mababasa. Now while John saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Ibig sabihin, si Apostle John ay nagsasabi na nasa harap siya ng isang anghel. Sabi po sa atin. So, hindi naman po nagsisinungaling si Apostle John. Ano po? Sapagkat sinabi niya, siya nasa paa ng isang anghel kanya. At gusto niya sambahin. Sabi nito, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book, words of God. So, makita natin na si Apostle John ay nasa paanan ng isang anghel. Ganon din po sa Galatians chapter 3 verse 19. Ano po? At ito'y may kaugnayan sa mga anghel na makikita natin. Basahin natin sa ating wika sa Galatians chapter 3 verse 19. Basahin natin. Bakit mayroong kautusan? Ito'y dinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinakuha, at ito'y binigay sa pamagitan ng anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So sila naging tagapangasiwa ng pagbibigay ng kautusan ng Moises. So makikita natin sa mga talatang ito na ang mga anghel ay totoo. Sila yung mga totoong nilalang na nababasa natin sa banal na kasulatan. Sapagkat kung sasabihin natin na mga hindi totoo, hindi na totoo ang Diyos. Sapagkat sila anghel ng Diyos.
Kung hindi totoo ang mga anghel, actually anghel ng Diyos, ay hindi rin totoo ang Diyos. Di ba? Kung totoo ang Diyos, at siya may mga anghel, at ang mga anghel ay totoo, ay sapagkat ang Diyos ay totoo. Para sabihin na mga anghel ay ano lang po ay mga dalisay ng bunga ng dalisay ng kaisipan, sabi nga po, pure thoughts or exalted thoughts. Ito po yung sinabi ni Mary Baker Eddy, the founder po ng SDA or Seventh-day Adventist, Science and Health with Key to the Scriptures, page 298, 299. Ito po yung taliwas sa sinasabi ng Biblia. Hindi lang po sila kaisipan of figment of imagination. Sila yung totoo. Sila yung pinatutunan totoo sa pamagitan ng salita ng Diyos. So angels are real. They are real creatures. Makikita natin. Ito yung pinatunayan sa atin ng Biblia. At ang mga anghel ay mas mataas kaysa sa mga tao. Angels are a higher order than humans. Although, they are not class as deity. Hindi sila Diyos. Pero sila ay mas mataas sa mga tao. Sila ay mas mataas kaysa sa mga tao. Yan ang makikita natin. Pero sinasabi po ng banal na kasulatan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoon, ay mas mataas sa mga anghel. The Son of God is superior to the angels. Dito po sa Hebrews chapter 1, verse 4, ito po ang ating mababasa. Sabi rito, ito ang ating mababasa. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. Sabihin, sinasabi dito, siya po'y mas mabuti kaysa sa mga anghel. Mas magandang pangalan kaysa kanya sa mga anghel. Ito mo makikita natin. Ito po ang ating makikita. Subalit, ng ating Panginoon ay nagkatawang tao, however, when it took the nature of man, it became a little lower than the angels. Ng ating Panginoon po ay nagkatawang tao, sinasabi po siya mas naging mababa kaysa sa mga anghel. Ibig sabihin, maliwanag dito na ang mga tao ay mas mababa kaysa sa mga anghel. Basahin po natin sa Hebrews chapter 2 verse 7, you have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and set him over the works of your hands. This is verse 7. You have made him a little lower than the angels. Verse 9, but we see Jesus was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. So, sa biyaya ng Diyos, upang tayo maligtas, sapagkat siyang biyaya ng Diyos, kinakailangan siya mamatay para sa lahat kanya. So, ang ating Panginoon, nang siya'y nagkatawang tao, ay mas mababa kaysa sa mga anghel. So, in other words, humans are a little lower than the angels. The angels are a higher order than humans. So, mas mataas sila kaysa sa mga tao. Ang mga tao mas mababa kaysa sa mga anghel. Bakit? Hindi natin alam. Maaring dahil sa susunod dahilan. Angels have great strength. Sila'y mas may kapangyarihan at kalakasan kaysa sa mga tao. They possess great strength that men do not have. Meron silang kapangyarihan o kalakasan na wala tayo. Angels have great strength. Ito na makikita natin. Dito po sa Psalm 103 verse 20, ito sabi ni David. David said, bless the Lord, you, his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Sinasabi sa atin, bless the Lord, you, his angels, who excel in strength. Sinasabi, you excel in strength. Maganda, basahin natin sa ating wika na po. So, 103
verse 20. Ito ang ating mababasa. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. So mas dito po sa Tagalog, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan. So sila ay may malakas na kapangyarihan o kalakasan kaysa sa mga tao. Sa bilang katunayan, mga kapatid, sa panahon po ni Sennacherib, ito po yung hari ng Assyria, napapansin po natin na mayroong agwat ng panahon nung yung Northern Kingdom ay naging alipin ng Assyria kaysa sa Judah. Nung si Sennacherib na hari ng Assyria ay sinakop niya ang kaharian ng Israel, yung 10 tribes of Israel, hindi siya nakaabot sa Judah, sa Jerusalem. Bakit? Dahil pinantay ng anghel ang kanyang mga tao. One angel was able to kill 185,000 men in a single night. That forced Sennacherib to leave immediately. Ito'y nangyari sa panahon ni King Hezekiah. This happened during the reign of King Hezekiah. Tignan yung makikita natin doon. Isang anghel lang, pinatay niya ang 185,000 na tao sa isang gabi. Ano gagawin ng tao yun? Kaya dito natin makikita ang kapangyarihan o kalakasan ng mga anghel. Basahin po natin 2 Kings chapter 19 verse 35. Ito makikita natin. And it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when people rose early in the morning, they were the corpses, nakabangkay, all there. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away. Kaya nga po nangyari, hindi ang Assyria ang sumakop sa Judah, kundi ang Babylon. Dahil si Sennacherib po ay umuwi. Hindi siya nakaabot sa Jerusalem. Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home, and remained at Nineveh. Now it came to pass, as he was worshipping in the temple of Nisroch, his god, and his sons Adremelech and Rezer struck him down with the sword, and they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. So pinatay si Sennacherib. So 185,000 ay pinatay ng isang anghel. So dito natin makikita ang gaano kalakas, gaano katindi ang lakas o strength ng mga anghel. Kaya marahil sila ay sinasabing mas superior sa mga tao. Walang sino mga tao pwedeng gawa sa kanyang sariling lakas. Wala po. Kapatay 185,000. Kahit ikaw si Bruce Lee, hindi mo kayang gawin nyo. Maliban kung meron kang baril. Pero siyempre, nung panahon na yun, wala namang baril. Kahit yung kailang kasalukuyang ginagamit na pandigma ng panahon na, hindi kayang patayin ng isang tao, 185,000. Kahit meron kang machine gun, hindi mo kayang gambusin nyo. Pero yung anghel na yun, anghel ng Panginoon, pinatay niya 185,000 men. Ganun din makikita natin sa lupain ng Ehipto, nung gabing pinatay ang lahat ng panganay sa Ehipto. Yun ay pinatay ng isang anghel, mga kapatid. At tinatawag na destroyer kanyang panahon na yun. Ikaapat na makikita natin na mga anghel hindi sila Diyos. Hindi sila sinasamba. Angels are not to be worshipped. Hindi sila sinasamba. Pero dahil sa kailang dakilang lakas at kumisang bigla lang silang nagpapakita. At sa paraan sila nagpapakita sa mga tao. Ang mga tao ay natatakot sa ganong klaseng kapangyarihan at natutupsong sabay ng mga anghel. Makita natin. But angels are not to be worshipped. But probably because of their great strength, the suddenness with which they have sometimes appeared, and the manner in which they have come before men. Frail humans
have been tempted to worship angels. Sa tutok sa sambahin ng mga anghel. Pero hindi sila dapat sambahin. Napasinin po natin, ang dapat lang nating sambahin ay ang Diyos. Dahil na sinabi ng ating Panginoon, yun nung siya tuksoy ng Diablo, na paglilingkuran, kung siya maglilingkod sa Diablo, ibibigay niya ang kanyang kasabihin ng Diablo, ibibigay lahat ng mga karin sa lupa. Ang sabi ng Panginoon, sa verse 10, verse 8, sabi rito, sa Matthew chapter 4, verse 8 to verse 10, again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. So, sinasamba lamang ang Diyos, ang mga anghel, hindi. Ganaman ang kailang kapangyarihan kaysa sa mga tao. Ganaman katinding pagpapakita nila sa mga tao minsan, hindi sila dapat sambahin. Dito sa Revelation chapter 22 verse 8, makita natin. Now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that. For I am your fellow servant and your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book, worship God. So ang mga anghel, sila'y lingkod rin ng Diyos. Katulad ng mga tao. Katulad ng mga propeta. So sabi niya, wag mo kong sambahin kanya, sambahin mong Diyos. So tama po sinabi ng anghel. Kahit po si Cornelius, sa Acts chapter 10, gusto niya sambahin si Apostle Peter, pinagbawalan din siya ni Apostle Peter dahil sabi niya, ako'y taong katulad mo kanya. Huwag mo kong sambahin. Sabi rito. So yun makikita natin na sinasamba lamang ay ang Diyos. Dito po para makita lang po natin. Sa Acts chapter 10, verse 25, verse 26, as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, stand up. I myself am also a man. So yung mga anghel, ang mga tao, hindi sinasambayan. Ang mga anghel, kahit sila mas makapangyarihan at mas malakas kaysa sa mga tao, hindi sila Diyos na dapat nating sambahin. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Ang mga anghel ay mga messengers ng Diyos. Angels are messengers of God. Yung Greek word, angelos. Ito po yung double G, ano po? Alpha, tapos yung letter G, at tapos E-L-O-S. Agelos, literally, pero sa wikang Grego, pag nagkakasabay yung dalawang gamma, kanya, letter G, nagiging NG ang pronunciation nun. Angelos. Ang ibig sabihin ay a messenger from angelo, kanya, to deliver a message. Kung ang pangalan mo ay angel o angelo, ibig sabihin kayo isang messenger. Maaaring ang salitang ito, pwede kang maging messenger ng Diyos. O sino man, basta ang angelo, so angel means a messenger. So mga tabi, pag sinasabi natin yan, ang anghel, ito yung messenger ng Diyos. So ang anghel ay tagapag-atid balita ng Diyos. They are messengers. Ito po sa Genesis chapter 20-11, hanggang dito sa verse 18, nung si Abraham ay papatay niya si Isaac upang iayon sa Diyos, ayon sa ipinagutos ng Diyos, siya kinausap ng isang anghel. Sa Genesis 22:11-18, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by his horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide,
as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. So ito isang anghel. Meron siyang mensahe galing sa Diyos. Ngayon din po si Angel Gabriel na kinausap si Zachariah sa Luke chapter 1, 5 to 25. Ito tungkol sa kay John the Baptist, kung ano ang kanya magiging gawain sa pagdating ng Panginoon. So yun ay isang anghel ang kumausap sa kanya at sinabi kung ano ang dapat malaman ni Zachariah galing sa Diyos. Okay, the same angel, ganun din, siya po ay messenger na sinugo kay Maria, na isang birhen na taga Nazareth sa Galilee, upang sabihin na siya'y magbibigay, manganganak sa anak ng kataas-taasan kanya. Doon po sa Luke chapter 1, 26 to 38. Mahaba po ito. Basahin po natin. So ito isang anghel na kumausap kay Maria, si Angel Gabriel. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. So makita ninyo, si Maria, hindi siya ina ng Diyos. Siya nilalang ng Diyos. Tandaan po natin. And behold, you will conceive in your womb, and will bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you, therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Pasinin niyo salitang Holy One. Sa buong Biblia, ginagamit lang sa Diyos. So, ginamit ito sa ating Panginoon, Holy One. So, ito nagpapakita na si Diyos, di ba? Now, indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month, for her was called barren. For with God nothing will be impossible. Then Mary said, Behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. So ito ay isang anghel na nagbigay ng mensahe kay Maria tungkol sa ating Panginoon na kanyang ipapanganak. So yun naman trabaho ng mga anghel. They are messengers. Messengers of God. Sila ang tagapaghatid balita ng Diyos. And angels are ministering spirits. Sila po yung mga spirito naglilingkod kanya. They served. Kanino? Dito sa Hebrews chapter 1, verse 14, Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Sila po yung mga lingkod na maglilingkod sa mga tao na magmaman ng kaligtasan. In what manner, in what way, it is not revealed. Hindi natin alam. But they serve us. Yung magmamana ng kaharian. Maliwanag po yan, di ba? Gina po lang sa ating wika, sa Tagalog. Yan po ang New King James. Ang akin pong ginagamit basically na Bible, dalawa lang. New King James Version at ang New American
Standard Bible, 1995. Yun po yung ginagamit kong Biblia. Sa aking palagay, sila po ay very accurate. So, ito po, basahin natin. Hebrews chapter 1, verse 14. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo pa maglingkod sa pakana ng mga magmamana ng kaligtasan? Bakit natin alam na ang anghel? Dahil sa verse 13. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway gawin kong tuntungan ng iyong mga paa? Hindi ba silang lahat, ito mga anghel, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo pa maglingkod sa pakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Sa palang paraan, hindi natin alam. Pero they serve us. In what manner? We do not know. Deuteronomy 29 verse 29. Kasi sinasabi lang sa atin, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Yan ang isang gawain po ng mga anghel, mga kapatid. Although they often appeared in human form in the Bible, they are spirit beings. Sila po yung mga espiritu. They are not physical beings like men. Ang mga tao po, men are both physical and spirit beings. We have a physical part, we have a spiritual part. Pero ang mga anghel, they are spiritual beings. Yung po mga dating sekta ng mga Hudyo, tinatanong sa Sadduceo, Sadducees, they believe there is no resurrection, neither angel nor spirit. Ito po mga Sadducees, meron po kamag-anak sa panahon natin ngayon. Ito yung mga Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, na naniniwala ng tao po isang katawan na maihininga pag siya'y buhay. They do not believe in spirits. Hindi sila naniniwala sa mga anghel. Because angels are spiritual beings. Hindi po sila mga katulad natin. Dito po sa Acts 23 verse 8, for Sadducees say that there is no resurrection and no angel or spirits, but the Pharisees confess both. Sila yung mga Hudyo, pero meron sila sekta. At parang sila mali. Yung nakikita natin, katulad ng mga denomination ngayon. Sila wala katotohanan, otherwise hindi sila denomination. At ang ating Panginoon, ipinakita niyang kamali ng mga Sadducees. So, misyon, totoo yung mga anghel. At ang mga anghel ay hindi physical na mga nilalang. They're spiritual beings. Basahin natin sa Matthew chapter 22, verse 23 to verse 33. The same day, the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him and asked him, saying, Teacher, Moses said that if a man dies, having no children, his brother shall marry his wife and raise up offspring for his brother. Now there is with us 7 brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. Likewise the second also, and the third even to the 7th. Last of all, the woman died also. Therefore in the resurrection, whose wife of the 7th will she be? For they all had her. Ano ito yung katanungan? Kanina siya asawa dahil 7 magkakapatid naging asawa niya. Kasi sa ilalim ng kausan ni Moses, pag ang isang lalaki walang naging anak at siya namatay, yung kapatid niya, pinakamalapit na kamag-anak, ay maging asawa ng kanyang balaw. Para magkaroon siya ng bini sa pamagitan ng kanyang pinakamalapit na kamag-anak, kung kapatid nor otherwise. Sa kaso po ni Ruth, si Boaz ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak, at si Ruth po ay naging byuda, so pinakasalan ni Boaz ayon sa kautusan ni Moses. So ang katanungan nila, sino ang maging asawa nito sa pagkabuhay na maguli? Sa verse 29, Jesus answered and said to them, You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. This is very important. Kung gusto natin mangaral ng Ebanghelyo, you should understand the scriptures. Dapat naintindihan mo. Pag hindi ka marunong sa banal na sulat, huwag ka mangaral. Magiging liability ka ng Diyos. If you want to preach the gospel, you should know the gospel. You should understand fully the gospel. Yun ang kaya nga pag hindi mo alam, magkakamali ka. Sabi rin, you are mistaken not knowing the scriptures nor the power of God. For in the resurrection, they neither marry,
nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. And when the multitudes heard this, they were astonished at his teaching. Yung pangapatay, hindi talaga sila, they do not cease to exist. They exist as spirits. Kaya sabi ng Diyos, I am the God of Abraham. That's present tense. In other words, Abraham was still existing as Abraham. Nasa Hades lang siya. At siya sa Isaac at ganoon din lahat ng mga namatay. So dito makikita natin, totoo ang pagkabuhay ng mga totoo ang mga anghel, at totoo ang espiritu ngayon. So ang mga anghel ay mga spiritual beings. And angels do not marry. Once upon a time, meron kami discussion ng isang malapit na kaibigan at kapatid sa pananampalataya doon sa Genesis chapter 6. Dito po ang discussion dito, sino yung mga anak ng Diyos at sino yung mga anak ng tao niya? Who are the sons of God and who are the sons of men that intermarried with one another? Ano yun? Sabi niya, the angels of God, ito yung mga anghel. The sons of God yung mga angels at sons of men were the humans. Hindi totoo yan. Both are humans. Both were humans. The sons of God, ito yung mga lahi ni Enosh, ni Seth. So Genesis chapter 4 verse 26. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then man began to call on the name of the Lord. Yun ang lahi ni Abraham na sumasamba sa Diyos. Yung ibang anak ni Adam na sumasamba sa Diyos, yung ibang mga anak ni Adam, hindi. Those are the sons of men. Yung galing kay Enosh, kay Seth, those are the sons of God. Hindi sila manghel. Because angels cannot and do not marry. Hindi nga sila physical ng nilalang eh. Only physical beings marry. Dito po sa Matthew chapter 22 verse 29. Itong basahin po natin. Jesus answered and said to them, you are mistaken, not knowing the scriptures, nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. So hindi nag-aasawa yung mga anghel. So they do not marry. Hindi naman sila kailangan magparami because they are not physical beings. Katulad pag tayo napunta na sa langit at we are spiritual beings, hindi na tayo physical being, wala na tayong physical na katawan, hindi na tayo spiritual na katawan, hindi na tayo magpaparami doon. Yun makikita natin. At pangwalong punto natin sa mga angels are subject to God. Sila po ay nasa ilalim ng Diyos. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 22. Was gone into heaven, ito ating Panginoon, and is at the right hand of God. Angels and authorities and powers having been made subject to Him. So angels are subject to God. Pag sila subject, sila napapailalim sa Diyos. Ito rin po sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 20. Which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. So yun ang sinasabi sa atin. So pinatutunayan lang po sinabi ni Apostle Peter. Angels are subject to God. So sila'y sumusunod sa Diyos. However, may mga anghel na nagkasala. Some angels sinned. Na nagpapakita, katulad ng tao, ang mga anghel ay merong free will. Meron silang kalayaang pumili o anong gusto nilang gawin. Otherwise, they cannot sin. Pagka ang isang nilalang ay walang free will, you cannot sin. Because sin is a choice. It's a product of your free will. Whether you obey or disobey God. Yung makikita natin. But some angels sinned. Nagkasala sila. Ito po sa Jude verse 6. And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode,
He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. So may mga na nagkasala. They did not keep their proper domain. Kanya. Ito po sa Tagalog, Good 6. At maaaring tumingin tayo ng bagsarin, mga kapatid, para maging maliwanag po ang ating pag-aaral. Jude verse 6. Judas. Hindi po ito si Judas Iscariote, no po. At ang mga na hindi nag-ingat sa kailang sariling katungkulan, kita nyo, kundi iniwan ang kailang sariling tirahan ay ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw kanya. Hindi po sinasa 2 Peter chapter 2 verse 4. May mahalaga po ito. Nung sumula si Apostle Peter, ang ating Panginoon ay nasa langit na. At wala nang ibig sabihin, tapos na yung panahon na yung mga anghel, mga demonyo at mga anghel na nagkasala ay pinapayagang maging malaya. For God did not spare the angels who sinned, but cast them out to hell and delivered them into the chains of darkness to be reserved for judgment. So, yun napunta na. Past tense na yan eh. Delivered, ganyan. So, sila po yung nakakulong na. Hindi na sila makatakas kanya. This is Matthew 25 verse 41. Our Lord spoke of everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Wicked men and wicked angels will be judged and punished. So, sila yung mga nagkasala po ay nagparusahan ng Diyos, kaya anghel ka, kaya tao ka, parusahan ka ng Diyos. Pinakamalaga, angels cannot change the gospel. Hindi pwedeng palitan ng mga anghel ang mensahe ng kaligtasan. God has placed the responsibility of preaching the gospel in the hands of men, not angels. Ito si Philip, ay kinausap siya ng isang anghel. Angel spoke to Philip, the evangelist, to talk with the eunuch from Ethiopia, but it was Philip who preached to the eunuch. Hindi yung anghel. Inutusan lang ng anghel na kausapin ni Philip yung bating o yung eunuch, pero ang nangaral ay si Philip sa Acts chapter 8 verse 26. Now an angel of the Lord spoke to Philip saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. So verse 35, Then Philip opened his mouth and beginning at the scripture preached Jesus to him. Yung po, Jesus ay isang metonymy. It refers to the gospel. Itong Tagalog, hindi siya ganong accurate dahil hindi niya sinalin yun. Niligay niya kanyang niligay lang kanyang interpretasyon. Ganyan, sayo natin. Tama naman po yung kanilang sinabi, pero dito talagang dapat isalin. Nakalagay Jesus. Dapat yung nilagay nila eh. Dito tingnan nyo sa verse 35 ng Acts chapter 9 po yun. Chapter 8. Dito, Ebanghelyo na yata nakalagay dito. Okay po yung salin, pero hindi siya accurate sa original na lengguwahe. Dito sa Acts chapter 8, verse 35. Sayin natin. Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatan ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita niya. Hindi niya sinasabi ng talata. Sabi lang, preach Jesus to him. It is a metonymy. Jesus is mentioned but it's talking about the gospel. Totoo yung sinabi ng salin sa Tagalog, kaya hindi niya sinalin. At kung sasali mo yung pinangaral si Jesus sa kanya, mas tama po yung ang dating Biblia, yung lumang Biblia, no 1905. Pangalawa, si Cornelius, nakita niya at nakausap ng anghel. Sabi niya, suguin mo si Pedro kanya. Pero ang nangaral ay si Apostle Peter. But by the mouth of Peter, he and the other Gentiles at Caesarea heard the gospel. Hindi ang anghel ang nangaral sa kanya. Dito po sa Acts chapter 10 verse 3, ito po ang ating mababasa na po. Acts chapter 10 verse 3. Ito po ang ating makikita. Bakit natin pinag-aaral ito? Ito'y bahagi ng Biblia. So,
Para magkaroon lang tayong idea kung sino ang mga anghel. Ang dami kasi mga kaisipan tungkol sa mga anghel. Minsan na may oras na ikasyam ng araw, o ito'y alas 12 ng tanghali, nakita niya isang maniwalag na isang pangitay ng isang anghel ng Diyos na dumating at sinasabi sa kanya, Cornelio kanya. Nagpakita sa kanya ang anghel. Pero ang nangaral ay walang iba kundi si Apostle Peter. Pinangaral sa kanya ang salita ng Diyos. Dito sa Acts 15 verse 7, pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanya, Mangginoon, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong unang araw ay pumili ng Diyos sa inyo na sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan namang hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. So si Pedro nangaral sa mga Gentiles. Ngayon, kahit mayroong anghel na galing sa langit, magpakilala sa ako yung anghel sa langit kanya, pero mga ibang araw, kaysa sa Ebanghelyo ng Panginoon, hindi natin siya pwedeng pakinggan. Hindi ibig siya, sabi niya, anghel kanya, nagturo sa amin, so what? O anghel. Whoever. Kung hindi ito, ang tinuturo ibang Ebanghelyo, huwag natin pakinggan, ganyan. Pero sa Galatians chapter 1, verse 8 to 9, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, inulit pa ni Apostle Paul, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So, sino mang nagpunta sa atin na nangangaral ng ibang ebanghelyo kaysa siya pinangaral ng Apostle Paul, huwag natin siyang tanggapin. Kailangan natin siyang sumpain. Kahit anghel pa siya kanya. Sabi nga, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Ito pong bago namang salin dito sa bagong Biblia, 2000 po ito. Maganda naman po yung salin niya. Kasi yung ang dating Biblia, kahimat kami, di natin ginagamit kahimat kami, di ba? Yun po sa bago. Subalit kahit kami, yan ang ginagamit natin ngayon. Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo. Ang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ayahan siyang sumpain. Ganda naman sa atin doon. So actually, ito lang tinuturo ng Biblia tungkol sa mga anghel. Wala nang iba. They are spiritual beings. They are messengers of God. They are servants of God to minister to those who inherit salvation. Yan lang, wala na. Wala na tayong makikita. At hindi sila Diyos. At hindi rin sila maaaral ng ebanghelyo. Sila'y may mga kalakas na wala sa atin. At sila'y mas mataas kaysa sa atin. May tinatawag na seraphim, may tinatawag na cherubim, may anim na pakpak, may apat na pakpak. Hindi natin alam kung ano ang mga yon. Hindi natin alam. May archangel, may angel, may mga rank. Siguro, pero ito lang alam natin tungkol sa mga anghel. They are real beings. Kasama natin siya sa langit magpakailanman pag dumating ng ating Panginoon. So huwag tayong maging malikot ang ating imahinasyon. Huwag natin gamitin. Let us not use our imaginations. Let us read the Bible. Kung anong sinasabi. What the Bible teaches about the angels. And we should be content with what the Bible reveals. Ganun ang isang Christian. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God or by the Word of Christ, depende kung anong salin natin. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Bukas po, June 12, ay magkakaroon po ng gospel meeting dyan sa may Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas, Cavite. Ginan ko lang po yung address. Okay, may malapit dyan sa may Dasmariñas, Cavite. Ito po ang address, ng lugar. Ito po. Ito po isang Camerin Road in front of Super 8 Mart. Kanya, parking lot. Ito po yung nasa gitna, nasa bayan ng Dasmariñas, Cavite. Hindi pa po kami nakarating dito. So, pero walang problema. Basta meron tayong Waze, Google Maps. Gamitin natin yan. Hindi tayo maliligaw, mga kapatid.
Sabi nga po ni Sherman Alfonso, your life is not showing up in your time. Hindi ko rin nga alam bakit hindi sila malabas dun eh. Tinitingnan ko po dito sa aking pero lumabas na. Kita ko na po lumabas dito sa Facebook. Hindi ko maintindihan kayo na. Nagsawa ako ng kakatingin. Wala eh. Pero tingnan ko lang po kung dito na. Hindi rin lumalabas. Ano po? Nakita ko lang dun sa mga tingnan po natin anong nangyari dyan. Dito po albas. Sabi ni Gina Alde, good evening. Aljan Acampo, good evening po. Earl Gabriel Alfonso Salonga, good evening. Charmaine Alfonso, good evening. Sabi niya, your live is not showing up in your timeline. Hindi ko nga maintindihan. Gandang gabi po. Bilbar J. Mark. Ibanya Sani, Naibag Rabi, Katakayan, Kakabsat. Ilocano po yan. Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Bersiday sa Ceres, Domingo Campo, good evening po. Chairman Alfonso, good angels. So ito po ang mga bumati po sa atin. Our hearts ache with grief as we say goodbye. We shall meet someday, where no sorrow or tears ever dim the eye. We shall meet someday. We shall meet where no storm clouds gather. We shall meet someday. By the river of life, sparkling cool and clear, we shall meet someday. When we've all crossed the stream with its rolling tide, we shall meet someday. In the city of rest on the other side, we shall meet someday. We shall meet where the storm clouds gather. We shall meet someday. By the river of life, sparkling cool and clear, we shall meet someday. What a glorious thought as we say goodbye. We shall meet someday. In that beautiful home that's prepared on high, we shall meet someday. We shall meet where no storm clouds gather. We shall meet someday. By the river of life, sparkling cool and clear, we shall meet someday. Lord, may we praise you as we come to pray, thankful for blessings each and every day. Stars and skies for us, mountains, lakes and trees, sunshine and shadow, rain and gentle breeze. Lord, may we love you as we bow to pray, thankful that Christ's blood washes sins away. We can be fearless at the time of death, knowing you give us eternal breath. Lord, may we seek you as we kneel to pray, thankful for guidance all along the way. Teach us to listen to your holy word, and with your spirit in our hearts be stirred. Are you dwelling in the sunlight? Is your path with roses strewn? Do you walk with buoyant gladness in the steps that you have hewn? Have you reached the top of Pisgah, climbing always firm and true? Don't forget that in the valley
There is someone needing you. Lend a hand to help a brother who is striving hard and true, Don't forget that in the valley there is someone needing you. Is your day one round of pleasure from the morn till set of sun? Know you not of pain or sorrow, are your victories all won? Lend a hand to help your brother who is struggling hard and true. Don't forget that in the valley there is someone needing you. Lend a hand to help a brother who is striving hard and true, Don't forget that in the valley there is someone needing you. Sweet it is to dwell in sunlight, where the shadows never rise, where the balmy wafting breezes kiss the blue or hanging skies. But there's always in the shadow some poor mortal brave and true. Don't forget that in the valley there is someone needing you. Lend a hand to help a brother who is striving hard and true, Don't forget that in the valley there is someone needing you. Maraming salamat po. Tingnan ko po bakit wala sa timeline ko yung Facebook Live po natin. Dito po sa tingnan ko po sa anong dahilan na po. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. So yun po sa bukas, June 12, may gospel meeting po sa Camerino Road, Dasmariñas City. So yun po sa harap ng Super 8. Hindi ko alam ano po yung Super 8 na yun. Hindi pa ako nakarating. Meron din pong gospel meeting sa may Vicas, Camarin, Caloocan City. Ang preacher po si Brother Siriaco Evangelista. Naalala ko po dyan si Larry Buenga, si Brother Vicente Enting Kai, si Alan Dacoco, ang magiging mga karad. Apat sila, nakalimutan ko lang po yung isa. Doon po sa Dasmariñas, ang lingkod, si Brother John Bautista, Rudiap Jr., tsaka po si Brother Jordaber Takba. Doon po magiging bahala. Ganun din po si kapatid ng Glen Fiesta. At may din po kasi meeting sa Magpet, Cotabato yata. Ano po? Malayo po sa Mindanao. Dalapayin po ng Mindanao. So ito po ang ating paal po sa gabing ito. Tayo po ay manalangin na magbanal. Kayo po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Binigyan muli kami ng pagkakataon na mag-aaral po sa iyong katotohanan. Nawitin nakaragdag sa aming kaalaman at pagkaunawa ng iyong kalooban. Dinadalangin namin naman sana'y umusbong ang tunay na pananampalataya galing po sa iyong salita sa mga tao nakikinig. Patuloy niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakamali. At naway bigyan pa rin niya kami ng karagdagan ng buhay bukas. Dinadalangin namin sana'y maging matagumpay ang mga gospel meeting na gaganapin ng mga kapatid sa iba't ibang lugar bukas. At lalo po sa may Dasmariñas Church of Christ sa may Camarino Road. Patubayan po niyo ang gawain namin bukas. Patubayan din po kami sa aming paglalakbay. Namin kami maging matiwasay at safe sa aming paglalakbay. At ang mga ito ay aming dinadala sa pangalan sa Kristo ng Panginoon. Amen. Salamat po ang kapatid. Take care. God bless.